So may buntag ninyong tanan once again. Welcome sa atong Sunday morning service. And still, success mga kaigsunan. This is number 67. The title of our message this morning is the ABCs to a Victorious Church. The ABCs to a Victorious Church. Simple ra kaayo ang sistema nga gihatag sa Ginoo para sa paglambo sa church. Pero lisod ang paglambo para nato. Question mark. Ngano man? Because we do not follow. Because the believers are not following the system of God. It is very simple. Parihas ra gyud siya ka-simple sa networking. Some people will have a hard time to do networking, but I do not know, I cannot understand. Simple ra kayo, register left and right. That's it. Every person, left and right, duha ra. So kung tanan nga mga ningsud, magbutang lagi, responsible siya, mangita siyang left and right. Nya kato yang left and right, responsible mangita siyang left and right. Mo na net nga nag-work. Ibutan na to sa church. Kung ang matag usan ninyo bisag naa lay duha nga ma-disciple. Og kanang inyong duha nay duha nga ma-disciple. Nag-network ka sa church. And just try to imagine mga kaigsunan. You are doing something for God. Wala ka naglingkod rang. Wala ka nga naminaw ra. You are working for the Lord. Pero pag usbon nimo ang sistema sa Ginoo mga kaigsunan, usbon nimo, di nimo sundon ang sistema sa Ginoo, I'm telling you, no victory. As simple as that. No victory. I would like you to open your Bible to Matthew chapter 28. Kay di adiri mga kaigsunan ang instruction sa Ginoo para sa church age nga ministry. Nadiri ang instruction sa Ginoo. This is the Great Commission mga kaigsunan. And I would like you to stand with me atong basahon dungan verse 18 to 20. Together go. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Walagi mo ni amen. Muna'y problema na ito mga Kristohanon. Ang pasabot na ng amen, yes Lord, I will do it. Every time basahon di gud i-appeal ang amen. Muna di gud matuman. Maura ni mga kaigsunan ang angay buhaton sa mga believers to have a victorious church. Sundon ra gyud ni nga instruction sa Ginoo. Unya, kinahanglan sa katapusan, mayon jud ka, amen. Are you listening? So I hope nga maka-amen ka this morning para magkaiusa ta mga kaigsunan to build this church according to His will. I hope nga masabtan nato ni nga instruction, very simple mga kaigsunan, how to be a good steward in the church that God allowed us to have. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn. I pray that you help us, O God, not to complicate this very simple instruction. Nga imong ihatag kanamo, Lord, the Great Commission. This is the most important command that you have given us to do. So please help us, Lord, to be careful in learning so that we could also do it according to your will, O God, without adding or subtracting
sa among idea, Lord, among ipuli ang among idea sa imuha nga instruction. Please help us not to do it. And I pray, dear God, that you bless your people in this church, O Lord, to be obedient sa imuha nga mga mando karon. Salamat kay Lord. Please use me, empower me this morning for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Ang atong gibasa, mga kaigsunan, is the Great Commission. Pasabot ana, mo na gibilin sa Ginoo sa mga apostoles to start the ministry. Iya jud gipatawag ang mga apostles, mga igsoon, dito sa bukid. Nakigmit ang Ginoo nila before siya ni ascend. Before ni balik ang Ginoo sa iyang gingharian, gibilin niya ang iyang gisugdan. Gibilin niya, mga kaigsunan, ang iyang giingon nga, I will build my church. Ingon gingan si Peter, upon this rock I will build my church. So kaning church ngayang gibilin niya sa mga apostles, which is napasahan na sa authority kay nabaptize naman. Di man pwede padayon ang buluhaton sa Ginoo kung di ka baptized. Are you listening? So pag-meet sa Ginoo nila, mga igsoon, mao ni ang gibilin. So kung mangita pagkaglain nga instruction para sa pagdumala sa simbahan, masaag na ka. Wala na ilain, mga igsoon, mauni. Mo ni ang pinaka-importante nga meeting before si Christ ni balik sa iyang gingharian. Mo ni dapat ang mga Kristohanon katunon gyud ni. Step by step, mga kaigsunan, tulo naman ni kaang-ang para sa kalampusan sa simbahan. Tulo kaang-ang. Amen? Now, kanitanan, this is discipleship. Alright? Pero, naasiyay ka ng level. Kaya ang discipleship, magsugod maganda siya sa soul winning. Pero naasiyay level. Ang pinaka-discipleship na yun, naana sa ikatulo. Di man pwede, muadto ka sa ikatulo, kung wa ang 1 and 2. So mo na importante kayo, this cannot be interchanged. Dili pwede nga tudluan nimo tanan diha, tanan nimo nahibawan sa Bible, you're so eager to teach, pero di luwas. Tudluan nimo, luwas na, tudluan dayon nimo og tithes, tudluan dayon nimo og kanang pagpangalagan sa Ginoo, dili baptized. What's the point? Mo na nga dili pwede, dili gyud makapadayon, dili mo grow ang church, maglibog ang church, immature, confused, tungod kay dili nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. So there are 3 things nga ato isgutan, which is obviously the A, B, C. Kung maglibog pag yun ka ng A, B, C, ambot na lang yun nimo. Amen? Give mo bitaw ng illustration. It is simple like A, B, C. So, unsa man ang letter A? Acceptance of the Savior. Amen. Ang ministry, ang simbahan, mga kaigsunan, magsugod gyud sa salvation. And this is soul winning. Ang atong ministry nagsugod or magsugod sa soul winning. Ayaw gidiretso pamadlong, moderitso na yung ka og pag-usab sa mga kinabuhi sa mga tao, imo na yung puntaryahon ang ilahang gi-worship nga dili mao, imo na yung puntaryahon ang ilahang attitude nga dili mao. Mao na nga ang mga tao mo islag. Amen. Wa ta gimanduan sa Ginoo to go into all the world and then rebuke all the people. Are you following? Ang isugod sa Ginoo, you need to go into all the world and preach the gospel to every creature. Preach the gospel. Kung imo nang katunon ang gospel, wala gyud pagpanaway, walay pagpamadlong, walay paghukom, kundili ang paghisgot na sa gibuhat ni Kristo dito sa cross, mao kaluwasan nga gihatag sa kalibutan. So diha ta mag-focus. Mo na dapat walay lalis. So may lalisan ana si Kristo, naghatag siya kinabuhi, lalisan ana to. Si Kristo namatay sa cross, mga kaigsunan, para sa atong sala, lalisan na to. Pero maglalis ta kay ngano man mo hisgot na makakana imo religion, di na mao. Rebuking naman na.
Wala pa'y rebuking, mga kaigsunan. Let the Word of God convict the heart of the person nga imong gisharean sa gospel. Ang ato rin yun i-share sa gospel, igsoon, the death, burial, and resurrection. Asa may rebuke diha? Ha? Di pa ta pwede mag-rebuke? Are you listening? Ang ato panggikuan nila is the grace of God, the love of God. That God loves you. Bisan pa og masipyat magyuta, i-apil gyud na imong kaugalingon. Di kay abi kay luwas na ka, kay boka dong masipyat man jud ka dong. Dapat apil ka, masipyat man gyud ta, pero ang grasya sa Ginoo paminawa, ang grasya sa Ginoo dawata, ang grasya sa Ginoo sabta. So there are so many ways how to present it, pero ayaw usba ang message. Mga igsoon. In Matthew chapter 28:19, sa sinugdanan, mga kaigsunan, Ingles Bible, "Go ye therefore, and teach all nations." Teach! It did not say rebuke them. Point to them their mistakes. Tell them that your religion is wrong. Wa giingon diha. Teach them. Wala ki pastor, teach man sana nga ang imong religion sayop. Ako siyang gitudluan nga ang imong tinuhuan sayop. Mo ba na gingon sa Ginoo? Atong klaruhon, mga kaigsunan, sa Mark 16:15. Mark 16:15. Unsa may gipawali sa Ginoo sa dang imando siya nga go. Ingles Bible, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Klaro no? Gospel. Ang gospel maoy ipawali. Dahil pa, nagsunod ta. Kung ang imong giwali lahi, dili gospel, mga kaigsunan, dili mauna. And that is why churches are not growing. Churches are debating. Wala na nag-preach sa gospel, naglalis na. Hasta ang mga membro sa simbahan, naglantugi na. Wag yun ang Ginoo, go and debate. Yun ang Ginoo, go and spread my love. Go and tell them about my grace. Go and tell them about the salvation that I offered to them. Simple, mga kaigsunan. Pero nahimo siya lisod. Kisa may di ka mao mo share sa naangkonan nimo. Hello? Kaya paluwas na mo? Nganong naluwas man ka? Kaya kung wa kay idea nganong naluwas ka, di ka luwas. Amen? Nakuyog ra ka sa luwas. Ug ikaw, wala jud na luwas. Nakuyog lang ka. Unya kaysa dugay-dugay na inyong kuyog-kuyog, mura nakagluwas. Pag abot sa punto, mga kaigsunan, nga iyan ang kuhaon na sa Ginoo ang mga karnero, kanding day ka, gipadaplin ka sa Ginoo sa wala. Kay kanding man day ka, di man ka luwas. Amen? Gikopyaran nimo ang tingog sa karnero. Nga mo amen, ang kanding di man na mo amen. Hello? Musukol man ang kanding. Oh, wala nimo napansin, mga kaigsunan, nga nangupyara di ka og image sa luwas. Kay kung wa ka kasabot, mo na nga di gyud pwede nga ang Kristohanon dili ka mao mo share sa kaluwasan. Nga naman, luwas man ka. Ang imo ra may isulti kay baka ako sa una wa jud ko kalibutan ani, pero ako ba by heart gyud nakahibaw jud ko, sigurado jud ko luwas ko. Kay baka ngano unsay nahitabo sa kong kinabuhi mao ni. Dapat nakahibaw ka. Ang kuyaw lagi mong sumpay, nagpamimbro magud ko sa Lighthouse Bible Baptist Church. Agoy, di gyud na maong kaluwasan na. Di mo ka pwede mahimong member kung di kaluwas. Unya naluwas ka kay nagpamember ka. Kinsa day magnuluwas nimo? Simbahan, ang simbahan di makaluwas. Ako, labaw nang di makaluwas. Ang nag-invite nimo ay triple labaw. Are you listening? Walay laing pamaagi ang kaluwasan. Ingon ang Ginoo, go and preach the gospel to every creature. Walay pili. Every creature. Kanang every diha, mga kaigsunan,
every person that you know. Every person that you know. Before ka mo go to another step, mga kaigsunan, invading another group of people, make sure that you already preach the gospel to everyone you know. Dapat nakibaw sila kinsa ka. Dapat nakibaw sila unsay message nimo. Muna daghan kay mga Kristohanon nga gusto ko adto ko sa China magwali. Nakawali na kag Pinoy. Di adto ko sa China, ngano magunsa man ka dito, walihan ako mga Pinoy. Naunsa ka na ari Pinoy diri dagan. Kumuadto kang China, walihi Chinese. Kadakong binuang ana mo adto kag China aron magwali kas mga Pilipino. Manguli man na. We need to win a country. Di, ang kanang Pilipino ako doon, mo na mag-win sa Chinese. Maayo kung mahitabo ingon na. Yung imo ang gisulwining dito, niuli na pagkasunod si Mana. Di mo na magdugay? Are you following? Kay kung sundon lagi natong discipleship, mga kaigsunan, we can win one Chinese nga klaro nga pagkaluwas, klaro nga pagka-introduce ang kaluwasan, klaro nga napugasan sa pulong sa Ginoo, and the Word of God will work in his heart. Mugrow, mga kaigsunan. The eagerness to understand and to learn more. Naana sa iyang kaugalingon, guided by the Holy Spirit, empowered by the Holy Spirit. Sama sa netabo ni Ezekiel, mga kaigsunan, he cannot resist the power of the Word of God. He cannot resist. He wanted to stop, but he cannot stop because of the Word of God in his heart. So kung tarungon na ginatog tudlo, mga kaigsunan, kana mga tao nga imong gitudloan sa Ebanghelyo, nagsugod jud ka sa soul winning, nagsugod jud ka sa pagwali sa Ebanghelyo, mga kaigsunan, sa mga tao nga nailhan nimo. Kung mapugasan na sila klaro, kung matudloan na sila klaro, they cannot resist the power of the Holy Spirit. Diha magsugod ang strength sa church. In Matthew chapter 9, mga kaigsunan, illustration, naitabo mismo, personal, nga naitabo sa ministry ni Christ. Chapter 9, verse 35 to 38. The Bible says, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching what? O sige, wala ni Christ. The gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Si Kristo nga nagsugo, go and preach the gospel, siya mismo, mga kaigsuunan, nagwali. Hindi kasi problema sa mga Christians. Nganong wa man tayo wali-wali? Walay man, walay. Nganong wa man tayo wali-wali? Nabisi ta sa pagatiman sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Nakalimot ta nga ang Ginoo nag-promise that I will take care of your need. Mo ni problema sa mga Christians. We cannot move forward because we are trying to replace God in our life. Murag tagwa tay pagsalig sa Ginoo nga ma-provide ang ato panginahanglan. Labi na pirmi ra ka nas pangpang. Gamay na lang kuha mahagbong na ka, mga kaigsunan. Mo na di na ta kasalig sa Ginoo. Sultihan ta ka bisag nahug na ka. Kaya gyapon ka sa Ginoong suportaran. Bisag nahog na ka. So si Christ nga nagtudlo, nga nagsugo nato that you need to begin in preaching the gospel, gibuhat sa niya. In preaching the gospel, mga kaigsunan, let's learn unsa may naa sa heart ni Christ. Nganong wa magyud siya ni hunong ug wali sa ebanghelyo. Dara. 36, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Amen. Amen. Unsa may iyang nakita sa mga tao, naluoy siya kay way bugas,
Naluoy ba siya nga way puloy-anan? Naluoy ba siya ka pobre ang mga tao? Naluoy ba siya ka nga kay kanang naayong daghang problema ang mga tao? No. Naluoy siya sa kalag sa mga tao. Amen. Usahay ma-over spiritual ta mga kaigsunan that when we go to the field, ang ato na yung tanaw ng ilang situation, nakalimot ta nga ang kalag mo ituyo nato, ang kalag mga kaigsunan. Amen. Usa na ka strategy how to win their souls, to take care of their flesh. But usahay ma-overshadow na. Matabunan na mga kaigsunan anang atong at lawas nun nga concern. Nakalimot na ta nga naay kalag nga rescuehonon. Oh, si Kristo na ay compassion on them. Ngano man, tanawa, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ing ana ba nga itong tanaw sa mga tao, luuyan nila, wa pa man tingali ni sila Ginoo. Mo ba na makita nato sa mga tao sa diya manlakaw ta, luuyan nila, luwas na makani sila. O nga to makita dayon, luuyan nila, wa man ni sila ikapa-eskwela sa ilang anak. Igsoon, to man ka sa tools nagtutok. Ang compassion nimo should be to the soul. Ang imong compassion should be to their situation without a shepherd. Mao nay rason mga kaigsunan nga si Kristo wa gyud naghunong og wali igsoon sa ebanghelyo. Ngano man tungod kay maura nay paagi nga ang mga tao makaangkon og manluluwas. Makaangkon sila shepherd. 37. Mao na iya ding giingnan ng mga apostoles. Then said he unto his disciples, hinumdumi mga kaigsunan, dili pwede suguon ang dili disciple. So kinsa manduan sa Ginoo sa Great Commission? The apostles, the disciples of Jesus Christ. The direct disciple of Christ. Mga igsoon, kung wala ka ga disciple, wala kay discipleship sa imong Kristohanong kinabuhi, wa pa jud ka nakasugod sa first step sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay mao gisulti sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan. Duol din siya mga disciples, di man niya pwede suguon ang wala niya gi-disciple. Ang iyang gi-disciple mo na kamo gi ako iduot mga kaigsunan. Kay kamo may ako natudloan. Can I push other people? No. I can push you to go and preach the gospel. So si Christ, iya gi-point ang iyang mga disciples, unsay giingon mga kaigsunan. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Wow. Di ba the same problem until karon? Amen. The harvest is plenteous, Amen. but the laborers are few. Tungod sa sayop na concept mga kaigsunan that we are going to title a church that has plenty of members as a victorious church. Pero kung imong tan-awon, pila ra ka boxul winner? For example, attendance igsoon 1,000. Pero hinakot ra di ito. Ang laborer, ang naghakot ato mga kaigsunan, wag ikabot 100. Ang record ana dito sa langit dili 1,000. Mo na usay marong ang atong paghuna-huna mga kaigsunan, unsa ang victorious church? Victorious church is not built with numbers. Ang victorious church mga kaigsunan is composed with laborers. Ingon ang Ginoo, ang kanang harvest is plenteous. Unsay problema? Members of the church? No, laborers of the church. Gamay ra. So, kung mao na ang image sa dako nga church, apan gamay ra ang kamao mag-discipleship. How much more ang gamay nga mga churches?
kung dili mang disciple, mga igsoon, ang mga member sa mga gagmay nga mga churches, pagkalayo ara sa victory. Nakasabot ta? Muna, obligasyon sa matag membro nga makaibaw jud ka mo share sa imong nadawatan. Obligasyon nimo nga kamao ka mo disciple, kamao ka mo soul willing to begin with. Ihatag lang ang imong nasabtan. Ihatag ang imong nadawatan. Si Kristo na mismo. Mo na ningo siya, nanghagyo siya sa verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Laborers yun yung gipangita. Amen. Amen. Di mo pada ang Ginoo anan di kay baw mo trabaho. Amen. Amen. Una aning simbahan na mga kaigsunan, I will never send you out if you don't even know how to disciple. Amen. Magunsa man ka sa field, mo fail? Na mo ray mong buhaton nito, mo fail? Where is your disciple? Amen. Right? Stricto ang Ginoo ani mga kaigsunan. Muna nga, it doesn't matter how great is your desire to serve the Lord. Desire lang yan. What is the reality of your heart? You should be a soul winner, mga igsoon. Letter B. Letter B. Burial of the old nature. Unsa man ang burial of the old nature? Unsa pasabot ana? Baptism. Baptism. In Matthew chapter 28, balik ta, Matthew chapter 28, 19b. Ingon sa inyong Bible, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. You need to baptize them. Naagid ang tulo ka persona in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ngano kompleto man na? Because ang imong pagpabaptize, you are committing your life to God. Kompleto gyud. Tulo ka persona. Mo na nga sa dihang ni go to through baptism na ka, gilubong na ang imong old nature, aron ikaw mangilagad na ka sa Ginoo. Imo na tong ibilin ang old nature sa mga imo magikuhag balik. Mo na nga pag human og baptize nimo, gikulata kag persecution na amang old nature. Kinsa man ang masakitan silang i-persecute ka? Old nature. Bisan saan pag-persecute ang imuhang espirituhanong kinabuhi, mga kaigsunan, mag-praise the Lord na yun na. Nga naman, ang persecution is a blessing. Panalangin nga i-persecute ka in the name of Christ. Gi-persecute ka kaya nagpabaptize ka, unya pagkahuman, nasilo ka, nasuko ka, agoy, wa man nalubong na imong old nature. Dapat ga-rejoice ka. Amen. Ang eunuch, nagtumo nga wa siya gi-persecute. But he went away rejoicing. Naikalipay mga kaigsunan kung nakasabot ka, kung nalubong gyud tinod si old nature dito. Matthew chapter 3, tanawa, si Kristo mismo nagpabaptize. Matthew chapter 3, 13 to 15. Unsay reason nganong naibaptism? 13 to 15. The Bible says, then cometh Jesus from Galilee to Jordan, unto John to be baptized of him. So, kani pa lang diri sa verse mga kaigsunan, baptism is not for you to be saved. Baptism is not salvation. Kay si Kristo manluluwas. Wala siya nang inahanglag kaluwasan, mao na nagpabaptize siya. Pero ngano nagpabaptize man siya? To teach His disciple how important baptism is. O, tanawa, but John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? Tanaw si tubag ni Christ. And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness.
Pagkadungog ni John, mga kaigsunan, then he suffered him. Gibautismo niya. Pagka-importante ba na aning baptism? Nga naman, it will enable us to fulfill all righteousness. O, kinsa ninyo, naglisod pa mo mga igsoon og tuman sa pagkamatarong ni Kristo. Ha? Naglisod pa ba mo? Gilisod-lisod ninyo. Nabautismohan na ka. Yung anong galisod, gyapon kag pildi sa imong unod. Nganong di gyapon ka kapugong mga kaigsunan, mangaway gyud ka. Nganong di jud ka kapugong sa imong kaugalingon, manluod jud ka. Nganong di nimo mabadlong imong kaugalingon, malain ka sa man of God. Manlibak ka, manaway ka, tanan na imong buhaton na unod nun nga mga lihok, mga igsoon. Kanang disobedience, that is unod nun nga grabe na, sugod pa na mga kaigsunan sa creation. Present na si disobedience. And we know that disobedience is the one that Satan used to destroy mankind. Nagtuo mo, din agamiton sa yawa, i-destroy ang church? Eh, panaminaw mo? Gamito na sa yawa para i-destroy ang church. Disobedience. Yan hindi man imo mapildi imo kaugalingon na baptize naman ka. Ang reason nga nagpabaptize ka, for you to be able to fulfill all righteousness. Usa kay rason, usa kay posibleng rason nga nang wa jud na usab ang kinabuhi. Maybe wa nagbasa sa Bible, usa may tumanon. We can only find the righteousness of God in the Bible. So nga nung wa man na usab ang imong kinabuhi, dako tendency, wa ka nagbasa. You have no personal devotion. Unya nigsimba pa nimo, magkuan pa ang imong utok tungod kay wa kay personal devotion, mao ni ang nahimong problema sa pagsimba. Daghan kay mga ali, mga igsoon sa imo sa labutan nga mupakgang sa learning. Ang lesson di nimo madawat. Nga naman, daghan kay mga disagreements sa imong una-una nga mupakgang, musagang sa lesson nga dapat madawat nimo. Mo disagree imong utok. Disagree. Daghan kay kag helmet of wickedness. Helmet of salvation ra atong gikinanglan. Pero nga nung daghan magkag mga taming diha para ang righteousness of God dili makasud. O pila na ka mensahe imong gidawat sa imong pagkakristohanon? Pila na ka mensahe? Di na maihap. Unsa nay progress? Then you do not understand why there is preaching of the Word of God. And obviously, you do not understand why there is Word of God. Para usbunta, para munindot ang atong kinabuhi, para ma-intune sa Ginoo, mga kaigsunan. Muna dili, mahimong victorious ang church. Nga naman, walay kausaban. Ang old nation, gikuhag balik. Gibuhi og balik. Gilubong naman ta ito, muna tinindot nga opportunity. Mabito na sa diyan, mabaptizan ka, ay hunong! Ayaw hunong, mga kaigsunan. Kinahanglan mo palayo jud ka. Ayaw hunong. Sa diyan, gilubong na si old nation. Right? O, sa man kani, si Christ man O, karon arita sa, kanang dili si Kristo ba? Kanang lain ba, pastor ba, nga nagpabaptize? O, sige, Romans chapter 6. Unsa may kapuslanan, aning baptism. Romans chapter 6, verse number 4. Therefore, ang gigamit diha nga word is we. Si Christ, usara. Pero ang gisulti diri is we. Pasabot, ang tanan na ni nga na-save, nga nagpabaptize. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Kisa ng Him diha. Kristo, kay siya ang una nga nagpabaptize, siya ang nagluwas nato, mga kaigsunan. So siya ang naghatag siyang kinabuhi og namatay, gilubong og nabanhaw. Ang katong iyang pagkamatay, pagkalubong og pagkabanhaw, mao'y gipicture mismo sa baptism. So we died with Christ, we will be buried with Christ, and we shall rise again with Christ.
Mao nang baptism. We are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. It will enable us to fulfill all righteousness. Unsa man ang all righteousness? The newness of life. O, kumusta imong kinabuhi? Nanabay kausaban? Ikaw rin makasusi, anak. Kaya ikaw rin nakailan mo. Nanabay nausab? Nausab na may imong sets of friends? It should be changed. Nausab na ba ang imong environment? Mga ison, ang tinuod nga mga na-saved, na-baptized, ang pinakauna gyud may tabo, usab yun, mausab. Ang trabaho mausab, ang pagpanginabuhi mausab, ang mga amigo mausab. Dili tungod kay imo silang gipang hinginlan, kundili tungod sila kay manghawa sa imong kinabuhi. Ngano manghawa man sila, di na sila kasabot nimo. Wala ko'y amigo nga giabog. Sila mismo, tagsa-tagsang nangawagtang. Ngano man, di na sila kasabot nako. Ug ako pod, wala ko'y kalipay nila. Ug kung wala na nahitabo sa imong kinabuhi, dakog question mark mga kaigsunan, are you saved? Amen. Kadi pasabot na baptize ka, luwas ka, mo nang gibautismohan ka, tungod kay ingon nimo, luwas ka. Pero wa ka nakakita sa kausaban mga kaigsuunan, unsa may malubong nga, di man na malubong ang wala namatay. Mo nang gilubong ka, kay sinang gidawat nimo si Kristo, the old nature died. Let your old nature stay dead. Amen. Mo nang gilubong. Naglakaw na ka sa bagong kinabuhi. Tanawa sa Acts chapter 2:41, usa ni tabo mga kaigsuonan diri sa Acts 2:41. And they that gladly receive His word, na save mga kaigsuonan, ni dawat sa mensahe ni Peter sa kaluwasan, usa ni tabo, were baptized. And the same day there were added unto them about 3,000 souls, kay commitment mana ang baptism. So sa diyang nabaptize ka, na-add na ka sa church. Nahimo na kang part sa body of Christ. Now, unsa may purpose ngano si Christ ninaog? Unsay purpose? To seek and to save that which was lost. Karon nahimo na kang part sa iyang body. Unsa may purpose nimo? Lahi. O mao gyapon. Your purpose sa diyang nahimo na kang part sa body after your baptism, ang commitment nimo mga kaigsunan, ning kumitar na ka to seek and to save that which was lost. Though dili kitay muluwas, pero atong madangan to kang Kristo nga maoy makaluwas. Nahimo na ta iya mga mensahero. Amen? We need to seek, and so that we could bring them to Jesus to be saved. Amen. Amen. Ayaw ko nauna nga ikaw ay makaluwas. Kuyog na ko, maluwas lagi ka. Tingali ka ng kagutom, pwede na to luwason. Unya mawa na ikataod-taod, kay gut mo naman sad. Amen? But we're talking about souls. So sa dihang naluwas na, diha nagsugod ang atong ministry, mga kaigsunan sa church, para mainsakto, para makakita kita growth. Soul winning. Acceptance of the Savior. Ikaduha, burial of the old nature. Hinumdumi ka na, baptism is burial of the old nature. It should pass away. Dili pasaway. Amen? Now, let's go to number 3. Number 3. Letter C. ABC man eh. Letter C. Continue steadfastly. Amen.
After ka na-baptize, nawagtang noon. Mao to mga nagpabaptize nga, posible, dili luwas. Ikaduha, posible, nga wag yun tinuod na lubong. Because in his heart, there is no commitment. Nainganyo lang. Why problema? Ang kaluwasan, okay, naluwas yun tinuod, pero nainganyo lang. Pabaptize na, no? Sam kayo mo, wawam sa tanay mo. Sige, dugan na ta, sige, istorya-storya, di ka magpabaptize. Walay commitment. Naikog ni mo. Ha, barkadahay or kanang igsuunay or igagaway. Di ka maikog na ko, balik-balik ni mo niya, di man ka magpabaptize. So sinita mo, nagpabaptize! No commitment. Nakita na mo na mga kaigsunan nga, o sige, mo register ko, pero no commitment ha? Mulihok, dili. Hindi mo sige, register lang, ako'y bahala na mo downline. Di mo ko na mao. Because you are cutting the connection of the network. Pasabot na, giputol ni mo ang connection, wala na'y signal dito sa sunod. Kay dili na siya mo'y nakaila sa naa sa iyahang sumpay. Ikaw naputol! Mao na sa networking, dapat dili putol. Dapat ikaw kanisod, you should be committed to look for two. Mao na diri sa church, mga kaigsunan, the same thing. Kay ang networking nagkuha nag-concept sa church. So mas maalam ang tao kaysa Ginoo. Kung ang matag usa ka membro, mga kaigsunan, sa church, aware siya nga ni-commit siya sa Ginoo to look for two people or more. Nagpadayon og pagtubo ang church, walay putol. So unsay gisulti sa Ginoo sa pastor, gihatag sa mga discipler, ang mga discipler gipasa nila ngadto sa ilang mga disciple, ang nahitabo ning padayon ang God's will ngadto sa mga katawhan. Lig-on. Mutubo gyud ang church, pero magbutbuot mag inyo diha, mangita mo laing mga lesson diha nga nagpunsisok na ni ato mga lesson diri wa gyud ni na atong paminaw, mangita na noon mo laing lesson. Bitawig son, mo ni atong kinabuhi wata kasabot ba? Nahimutang membro sa church, ngano man? Ngano nahimo mo member sa church? Kanyahan ang mga kaigsunan, naay dakong buluhaton, naay mga ambaganan. Ang imong naong, ito na po. Huwag ka kasabot, church gani. We are connected to one another, compacted as what the Bible says. Every joint supply it. Unsa man na? Getting or giving? Wala man ingon every joint getting. Every joint giving. Supply it. Not receiving. So ang tanan nga mga membro na himong part sa body ni Christ committed to serve the Lord. Amaw na, walay maglisod sa simbahan. Walay bunga sa simbahan. Kay nalig-on siya sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan mo padayon jud ka. Unya ang gigamit na word diha, steadfastly. So unsa man na in one word, continue steadfastly. Unsa na in one word? Discipleship. Discipleship. So after sa soul winning, dapat na baptism. After sa baptism, dapat na discipleship. Yun din ang mga kritiko. Di ba ang discipleship magsugod sa soul winning? Lagi. Pero ang intense nga teaching, mga kaigsunan, nasa third part. Mauna ni. Nasa letter C. You cannot continue steadfastly without being saved and baptized. Kung na-save lang ka, wa ka na-baptize, ay sa continue steadfastly. Wait for your turn. Tuga-tuga kag padayon, wa kay commitment. Mo na muhunong ka. Nihunong gali lang nagpabaptize, ikaw pang wa. Amen. Muna na na-save, unya pagkahuman, bright kayo, makasabot na yun sa kanang in English good. Yung mga tayo, pastor,
Muro ganahan na kumuwali. Anad ko, pastor, kaya ako, demonstrador man ko sa kanagkuhan. Na mga rarilali, pastor, ako may spokesperson. Anad ko, anad ko katubang tao. Uy, kanang imuhag experience, di na pwede gamiton diri. No worldly experience, mga kaigsunan, nga imong madadiri sa pulpito. Tanan iyas Ginoo. Mas bali pa miyo ka, pastor. Pwede kumuwali, pastor. Ako, wadyo ko kasuway pa anang tudlo-tudlo, pastor. Pero murag urge mako sa Ginoo nga, kanang wali, pastor. Nya di ka baptize, di ka po pwede. Di ka po pwede. Kay maangol ka. Magtuga-tuga kag sugod unya wa ka start. Lisura nang musugod kanya wa ka start. ang pag-start sa pagpangalagad dapat nalubong sa si old nature kay samukan na, samukan. Dili lalim ang mga lagad, mga kaigsunan. Mo na ang gusto sa Ginoo, clean slate. When you enter into the service of the Lord, you must be clean. Ready to serve the Lord. Mo na Matthew chapter 28 verse number 20, diri na mga kaigsunan, katuno na to, hinayo na to sa pagkaton ang verse 20. The Bible says, teaching them to observe all things. O sa mga all things, whatsoever I have commanded you. Personal nga gitudlo sa Ginoo nimo. Personal nga nakatunan nimo. Mga kaigsunan, individually, naatay lesson, igsoon nga uniform sa pagsugod to start your discipleship. But after that, ayaw naghangad nako. Nya moingon din, pastor, nahuman ako sa A to Z. What is next? Mga kaigsunan sa discipleship, ingon ang Ginoo, kung unsa nay gitudlo sa Ginoo nimo, pasabot na learn nimo. Mga dagang mga Kristiyano, tugat-tugat tudlog tights niya, dili man mo tights. Di ka katudlo, ana. Unya ko mga discipler, dili tighter. So di ka katudlog tights. Unsa may tabo sa katawan sa Ginoo, dili ma-bless. Puro mga tinunglo. Importante ng observe, mga kaigsunan, kanang observance nimo sa pulong sa Ginoo. Because if you do not observe to do according to what is written therein, how could you pass it on to your disciple? Something that you did not experience. Pagkalisura, itudloan ang what na experience. Pero pag eksperyensyado ka, bisang pagbali-balihog pangutana. Amen? Lahir yun na, mga kaigsunan ka ng bukis kaysa eksperyensyado. Kaya ang bukis, gimemorya niya 1 to 20. Niya pagkuman, gikuan man, girambol man. Hulo, di man ni mao. Muna, bisa matching type na. Nasipyat ang tulo, pila na wrong. Matching type ba? 1, 2, 3, wrong. O, sa may damay. Pero tinaghanan damay. Nga naman, narambol naman. Kay imo rang gimemorya. Amen? Mao na nga, 1. Usay ganitong 1. Ambot na lang. Pero kung kaybaw ka, by heart, mga kaigsunan, when you teach the Word of God, by heart, sultihan ta mo, every person has different way of teaching the Word of God. Di yun pwede maparehas. I'm telling you, it cannot be the same. If I am going to preach this again, and I am going to listen sa recording, mga kaigsunan, it will be different. Especially kung lahi na po ng audience. It cannot be the same. Nga naman, ang purpose sa message, dili lang kay para mawali. Ang purpose sa message is to teach the people who are present. Mao na nga sa dihang gitudluan mo, naamo kamo present, listen to the message, imo ni. Imo ni. Kung di mo paminawon, alkansi ka. Dili ka alkansi, ilkiki ka. Luoy kay ka, wa kay magamit. Na?
Kaya ang discipleship, mga kaigsunan, is to teach your disciple all things whatsoever I have commanded you, as what Christ said. Amen? Hindi ka nalisura de ana, no? Dili lisod. Nga naman, because when you begin to obey Christ, He is with you. Amen. Amen. He is with you! He will remind you, He will teach you, mga kaigsunan. Di ba mo saad sa balang Espiritu? Gitagaan tas balang Espiritu to teach us and to remind us kung unsa na yung gitudlo nato. Mo na yung gisaad riyo, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So ang ato pagka-discipler, why katapusan? Hantod na sa katapusan ginhawa, mga kaigsunan. Bisa pa ikuan sa Ginoo nga sa di pa ka mamatay, hospital sa ka. Oh, kadaghang nurses mo visit nimo diha. Amen. Wala lima ka ang nurse nga nakulbaan na sa imong situation, imong hisgutan og kalinaw. Power kay imong mensahe. Instead nga magsikag reklamo sa nurse, dugay, inguna na ikaw kay Christ-like. Hallelujah. Acts chapter 2. Unsa may gipasabot ni Christ diri? Naa sa Acts chapter 2. Unsa may ipadayon? Asa man ta mo continue steadfastly. O paminaw mo kay mao na ni mga kaigsunan. Verse 42. And they continued steadfastly. Sa unsa? In the apostles' doctrine, and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Nagpadayon, asa man ay mahitabo sa simbahan. Pero panagsara ka simba, nasabtan mo imong commitment after ka nabautismuhan. Hiluma eh. Dili ba gyud ma insakto igsuon kaning sayop nga dili ta kahibaw ang sayop di ay? Mo nay pinakapait nga sayop kaning wa ka kahibaw nga nasayop ka. Pero ang pinaka-worst, kay bawa ka nga sayop ka, di pa dyan ka mag-usap. Aware man ka nga sayop ka, tempa. Aware ba mo nga nasayop mo? Karang di mo kasimba ba? Naay reason, pastor, naay reason. O mo gani, ang reason is your creation. You are creating a reason not to obey God. That if you're just going to follow Christ, everything is in order. Sa ako nang gingon, mga kaigsunan, kitang tanan natay kinabuhi. Kitang tanan natay laugan. Kitang tanan natay mga bills. Kitang tanan natay mga anak. Adiliday tanan. Natay gibuhi. Okay? Kitang tanan natay obligasyon. So meaning, we need to earn. Pero tungod ba ana nga sitwasyon sa atong kinabuhi, ato na lang i-scratch ang atong Ginoo, mga kaigsunan, because of the need that we have? Wrong. Dili dapat gibuhat na sa Kristohanon. Nga naman, God is the source of everything. Amen. Sa diyang imong gi-scratch ang imong schedule sa Ginoo, tabla ra nga imong gingnan ng Ginoo, Lord, I don't trust you, I can do it my own. So, usara ka word akong masulti ana klaseng Kristohanon. Hilas. Pareha na nas kandidato mga kaigsoon nagapertin layuag agwat. Nangandoy makadaog. Layuag agwat. You are creating your own life and you're the one believing in it. Muna na itabos mga Kristohanon, ikay naghimo sa imong kaugalingon nga rason, nganong dili ka kasunod sa Ginoo, unya ka ng imong rason, mugi imong gikuptan, para pirmi ka makarason, mga kaigsunan, there is no valid reason. Amen. Because God promised, serve me and I will provide all your needs. Amen.
according to His riches, pag yun siya, and glory in Christ Jesus. Wa kay salig, anak. Ang iya ragyong gihangyo, don't miss me. Amen. Ay sipyata ang pagkikita nako. Nga kung mahimo lang yun sa church, mga kaigsunan, then we can see the glory of God. We can see His provision coming. Amen. Provision with protection. Pakapin ng insurance. Muna gibuhat nila, after sila na-baptized, they continued steadfastly. Learning. Sa may mo iserve kung wala ka learn. Nagpadayon sila sa apostles' doctrine. Kinahanglan madoktrinahan jud ka, mga kaigsunan, sa insakto nga pagtudlo. 43. Unsay resulta, and fear came upon every soul. Hallelujah. Unya tungod ana, and many wonders and signs were done by the apostles. Muna mga pastor, daghang mahimo sa katilingban, daghang mahimo sa community because the people of God nahadlok sa Ginoo. Muna the more ang pastor maila, mga kaigsunan nga nangalagad sa Ginoo, mailhan, mahadlok ang mga tao, murespeto ang mga tao. Kaya nga naman, daghang mahimo ang pastor ko ang mga katauhan sa Dios nagtuman sa Ginoo. Pero unsa man pag daghang ma-accomplish sa pastor nga ang dapat buhaton sa mga member, ang pastor may gabuhat. O di ba dako ng pagbugal-bugal sa kabubuton sa Ginoo? Naay resulta ang tinuod nga nagpadayon. So it doesn't mean naa ka diha. Mga kaigsunan, ipadayon ka. Kay ang nagpadayon steadfastly, maybe nag-continue ka, but not steadfastly. Not learning the doctrine of the apostles. Not learning the will of God. Not learning usay gusto nga ipabuhat sa Ginoo. And that is why naa ka nagpadayon doing your own will. Not God's will. How can you call that God's will kung contradict sa gitudlo sa pastor? No, kung nalagi wisdom, mga kaigsunan ng mga tao, makasabot ka, oy, asay sakto, asay sayo. Mike, Nineveh mo, di mo kasabot unsay left, unsay right. Amen? Jonah, biya mo. Di mo Nineveh, Jonah mo. Kay ba mo unsay left, unsay right, gahi lagi ko. Di mo tuman ba? Muadto gyud sa Tarshish. So sila tabo, mga kaigsunan, tungod kay naam sila kahadlok sa Ginoo. Unya ang mga apostles daghan kay sila nahimo ang mga wonders. 44. And all that believed were together. Ninduta ni, and had all things common. Wala nahunong, mga kaigsunan, gapadayon, daghang na-accomplish ang mga pastor sa ilang panahon, and then ang tanan mga membro were together and had all things common. Kung silang gibuhat. And sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Igsoon, paminaw mo. Dili tanan membro sa church mo diretsog kasaka ilang kinabuhi. But you know what? Unsay mabuhat nato sa church? Naay mga membro sa church nga dunay mga panginahanglan nga posible naa sa imong balay nga wala nimo gigamit. Amen. That is biblical. Share it, don't sell it. Ihatag, wala naman na mo gamita. Hindi, sayang man. Ako ni, bayri lang, bisag 50% lang, bayri. Ngano, negosyante day ka? Nikalit lagi kag ka negosyante. Muna nila tabo nila. Na maligya sila ngadto sa gawas para ilang i-share sa nagkinanglan.
So para dili nakakapuyon, ayaw na lang ibaligya sa gawas, ihatag na lang, oy, kinsa may electric pan diyan, anubra niya mo electric pan diri. Wa na ni manuyok. Oy, kinsa nang ilanglag cut 3 diha, ang among cut 3, wa na ni cut 4 na. Huwat mo, ako nang ipamain ang sound system. Kaya nanubra na akong sound system, di na maningog ning uban. Huwat mo. Pero managhan ang balay ay wa na, mas scattered abroad. Ingon na ba? We can share it. Pero make sure nga imong gisharean had all things common. Believer. Di kay gihatag nimo mga kaigsunan, yung gigamit sa kalibutan. Lumaka, oh, Brad, na ako'y sapatos do, Brad. Maguba man tong di magamit, Brad. Ako to'y hatag nimo. Gidisko! Oh! Asa justisya diha? Muna dapat ang imo tagaan, katong nakita nimo nga worthy tagaan. Kita mo atong t-shirt nga, let's go soul winning, nga pataka laghatag ang mga young people, tuwa sa imnanan, nag-inom, nga hubog mga kaigsunan, let's go soul winning, at t-shirt gisulob. Nagdisko. Unya ang printa pa ato kay murag nagsayaw ba? Match. Bantay kinsa imo tagaan. Ang ingon sa Bible mga kaigsunan, ang kanang nagpadayon steadfastly. God wanted you to become a blessing to them, and so them also will become a blessing to you, because it is more blessed to give than to receive. So napatabok na to sila. Mo ni atong rescue sa agak mga kaigsunan, patabukon na to ang mga tao. Dili na to sila hungitan, kung dili ato sila tabangan makahungit sa ilang baba. Amen. So, unya, mo padayon po mo aning discipleship? Naman mo padayon. Unsa may tudlo nimo wa ka nakaagi ani? Experience this. 46, and they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Naliman ka na mga igsoon nga kada adlaw naa sila simbahan, naghimaya sa Ginoo. Unya magreklamo na taan ni atong Wednesday, Friday, Sunday. How much more kung ma-everyday na ni? Di everyday. Ngano na kaya nila everyday in the temple? Because their joy is in the presence of God. Duol kay sila sa Ginoo. Ang ilang kalipay naa sa Dios. You know what? The more ka magpaduol sa Ginoo, the more ka niya panalanginan, the more ka niya gamiton, the more ka niya i-enhance, the more ka niya tagaag kaalam, the more ka niya gamiton sa mga tao nga nanginhanglag kaluwasan mga kaigsunan. And take note mga igsoon, take note, nga every soul nga imong ma-win padung sa Ginoo mga kaigsunan, treasure na nga nakuha nimo para sa Ginoong kalipay, ganti na ang bugti dito sa langit. Muna, dapat malipay ka nga intriguhan kag kalag. Amen? Pero kung wa ka intriguhay sa Ginoo kalag, bisan pa usaon nimo pamugos mga kaigsunan, hala mamugos kag discipleship diha. Unya imo pa murag higtan ba? Oh, ay lakaw ha kay discipleship ta, ay lakaw, gaid ka nako. Di na mawin oy. Ngano man imo na dili na iya ni Kristo. Ang kanang discipleship mga kaigsunan, ang Ginoo mo'y nag-intrigo nimo. Imo rang giatiman. Imo rang gida. Sama sa gibuhat sa Ginoo ni Philip, siya nakakita sa yunok, dili si Philip. Og si Philip, iyang giinglan, Philip, adto si Philip, ready! Unyag na akas trabahuan, saan mo pagka-ready? Tanawa ra gud ang panalangin sa Ginoo. Nakapadayon sila sa church matag adlaw.
Unsay tan-aw nimo ani? Gasalig ni sa Ginoo o nanrabaho ni? Unsa man ni? Nagsalig sa Ginoo o nagsalig sa iyang trabaho? Di, kung nagtrabaho ka mga igsoon, di ka kana simbahan kada adlaw. Kay kapoy. Nya na sila singleness of heart. Hallelujah. Unsay resulta? 47. Praising God. Nakahimaya sila sa Ginoo. And having favor with all the people. Bisag asa sila moadto, ang kasing-kasing sa mga tao, humok. Wa man gingon, and have favor with all the members. Have favor with all the people. Bisag asa ka moadto, may buong na lang ka nga, ang tao kay humok kay ilang kasing-kasing sa imo. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Mao na ni tabo mga kaigsunan. Pag ang mga tao mupadayon steadfastly aning mga butanga, learn this mga igsoon, mao na imo padayon og trabaho. 2 Corinthians chapter 5 17 to 18. Unsa may goal mga kaigsunan? Unsa may goal sa Ginoo? Unsa may desire sa Ginoo para sa iyang mga anak? Ingon sa 17 to 18. Therefore, if any man be in Christ, in other words, if any man nga na-save na, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. This is not an option. Amen. Amen. Mao ni ang pananaw sa Ginoo. Mao ni ang kabubuton sa Ginoo. Nga kung ikaw na iya na ni Kristo, ug naimo na si Kristo, dapat mga kaigsunan, mabag-o ka. Amen. Na ay kausaban. All things are become new. Nganong all things are become new man? Because nag-observe na ka sa all things that God commanded you. Remember the Great Commission? Mao na imong gi-learn ug mao imong gitudlo ngadto sa mga tao. So mao na naagyod ang pagbag-o, kabag-uhan sa kinabuhi. 18. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Tanaw sa gisulti sa Bible, ang tanan iya nas Ginoo. Tepa, ato check upon na iya na bas Ginoo tanan. O birahonon gihapon ang tanan. O sabutan na Pastor, all things are of God. Ang tanan, ikaw ug ang tanan nga naanimo, iya nasa Ginoo. O gikan sa Ginoo. O say tan-aw nimo anang imong gikuptan. God gave us a ministry. Usa nga ministry, the Great Commission. The ministry of reconciliation. Amen? So, may tinguha sa Ginoo nato. Romans 8:29. Ang gigon sa Bible, for whom He did foreknow, He also did predestinate. Naanay expected result. Unya kita kay klaro man tang naluwas. So nag-expect na ang Ginoo sa result. Unsa man na result? To be conformed to the image Amen. of His Son. Amen. To be conformed to the image of His Son. Napabaylain? Wala na. That He might be the firstborn among many brethren. Maunang kinahanglan after salvation na ang baptism, ni commit na ka, then a thorough discipleship, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Hantod ka sa, hantod na makonform ka to the image of His Son. Kay mauna ang imong predestination.
We know that we cannot be conformed to the image of His Son, there is kalibutan. Pero dili pwede abrupt, uy. Mo bitaw nang gitagaan tag church that old things should pass away. Mo nang gitagaan tag church para badlungon ta nga hubuon nato ang old nature and put on the new nature. Para igabot nato sa langit mga kaigsunan, mao na gyud na. Wa na ni glorified body. Pero samtang naata diri sa kalibutan, this is the purpose of God through the gospel of Christ. Nga ma-conform ta into His image. Only through discipleship. Amen. The more you disciple, the more your life will conform to the image of Christ. Pero sa sige nimong disobey, na-conform ka sa image ni Satan. Nya tanawa, unsa ka bugal-bugal na sa nagluwas nimo. Naliman ka, giluwas ka sa Ginoo, nya to ka sa yawa na naliwat. Ay, ikaw mo, malipay mo. Na, nga ikaw, Pilipino. Unya, paggawa sa imong anak, Amerikano. Malipay ka. Uy, ikaw ba na, malipay ka? Makaingon ka, jackpot! Makaingon ka, jackpot? Umutuyok na yung mong utok. Uy, saan naman eh? Nga naman eh nga. Amerikano man eh. Oh, di yung kakadawat. Di bigay ka kadawat, ang Ginoo pay noon, nga gipakamatyan jud ka, gitagaan jud ka sa kinabuhi, mga kaigsuonan, unya giluwas ka, gihinluan ka, unya pagka maghinlo sa imuha, niliwat ka siyawa! No? Kamoy hunang-huna ana. Mo na discipleship para muliwat ta sa Ginoo. So hinaot pa mga kaigsuonan. We are for the growth of the church. Do not allow the devil to use you to destroy the church. Be for the growth of the church. Be for God. Magkahiusa ta dapat, ana. Hunong na tagpawadlong, hunong na tagpanaway, hunong na sa tagpasaway. Kay kanang panaway og pasaway, way nindot nga padulngan. We cannot change people. Only God can change people. So kung kitang tanan, obligado ta sa atong kaugalingon nga mo change, kitang tanan, responsible ta, unya mahimo gyud tan tinuod nga responsible, good steward of our life, naa diri ang pag-change. Tanawa, kung usbo na yung imong kaugalingon, di na mo magbangga. Agaway mo ron. Oh, ayok usba siya. Usbay mong kaugalingon. Di ba, sugat niyo balik, di na mo magbangga. Ipugos yun na yung mga parehas mong lane. Unya, opposite direction. Amen? Mabito na andan na duha ka lane. Opposite direction. Musud kay kadiha, balik na yun. Noon sa nga, ipugos mo yun mo. Basig mo po na ibuhato na to sa church ba? We've done a lot already sa atong church. Nya pagkauman, mayon naka pastor, nagsugat atong daan pastor. Likay pastor. Likay. Mga igsoon, ang pastor mo ni ang lighthouse sa church. Dili pwede iiswag sa pastor ang iyahang baruganan para sa imong baruganan. Kay kung ako mo iswag, wa na tay klaro. Kay ang baruganan sa pastor naa sa Bible. Kung ang baruganan naa sa pastor naa sa Bible, ang imong baruganan diin managikan. Nganong nagbangga man ta? Nasabtan? Bisan pag battleship ka. Oh. Did you remember the story? The battleship, mga kaigsunan, giradyuhan niya ang suga ba, giradyuhan niya
Change your course. This is the battleship. Kaya kung dili ko na mo change yung course, mapugo sila og tiro. No? Og sa kwan pa, pupulbusin namin kayo. Umiwas kayo. Battleship kami. Ana. Wa magyun iswag. Giingnan din sila nga, please change your course. This is the lighthouse. Paiswago ni mong lighthouse? Di man na maiswag. Muna usahay nga, ang bugiro na kay battleship. Bisan pag gamay na nga barko, kung kaya ni mong mulikay, likay na lang, ay manduin na sila. Yan, kana pa yung pastor, imong paiswagon. Iswag pastor kay nagbangga na ta og pamaagi. Adi, pwede. Hindi pwede. Amen? Stable ni atong baruganan na sa Bible, mga kaigsunan. So nakasabot na ta, nganong naay mga churches nga dili victorious. O ngano nga nasayop na to sa pag-identify ang victorious church tungod sa ilang number, tungod sa gidakon sa ilang building. O say masayop na to og kuan kanang identify. Mga igsoon, laborer ang iphon sa Ginoo. Daily attendance. So, sa di pa kumuampo, kung iphon sa Ginoo ang laborer dire, pila ka kabuk makitaan? Ikaw may makadetermine, anak, sa imong kaugalingon. Will you be counted as laborer? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful time with you. I pray, dear God, that you allow each and every one to remember this message. I know, O God, that sometimes our flesh will argue with your will. But we know that our flesh naka-incline yun siya sa kalibutan o sa yawa. So please, Lord, help us that our spirit will learn a lot from your words para mulig-on ang among barug isip Kristohanon, so that when we hear a command from your words, O God, we could stand as a servant doing your will according to your way. Lord, I pray that the Great Commission mabuhat gyud namo according to your will, para makita sa namo, Lord, nga manglusot ang mga panalangin nga mas mulapad pa gyud ang among pagpangalagad nimo, Lord, mas mudaghan ang among ma-disciple. And I pray, dear God, that your people nga naminaw karon sa imong pulong, tuguti, Lord, nga mo surrender sa ilang kinabuhi og mo angkon sa mga kasipyatan para matagaan og solusyon para sa kausaban. Thank you, Lord, for this opportunity sa altar call. I pray, dear God, that you allow your people to be honest enough to come kung unsa man ang ilang gikinahanglan sa pagkikistorya kanimo. Lord, I commit them to you in this invitation for your glory and honor. In Jesus' name.